Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan natin ang bagong update tungkol dito sa bahay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero bago po ang lahat, pa-like, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell. At thank you so much sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas tuwing alas 6:30 ng hapon ng mga ina-upload na video natin. At every alas 8:30 ng gabi naman, live commentary po natin mga kabisdak. Maraming salamat po sa inyo. Mag-usapan po natin ngayon itong tungkol sa bahay ng mga Duterte diyan sa Davao City. Ay merong update po na inihatid si Kong Pulong Duterte sa maraming Pilipino tungkol sa bahay na ito na di umano ay hindi pumayag si Tatay Digong na ibinta ang naturang bahay. At pag-usapan din po natin ito, lahat ng topic natin ngayon ay may kaugnayan sa International Criminal Court sa ICC. Nagkaroon po ng update itong si Nicholas Kaufman at may buwelta kay Konting Jutak. Palike and share guys. So ito, pakinggan po muna natin itong update na ito. Kalang. Attorney Kaufman, good morning. How are you today? I'm well. Had a bit of a break, 2 weeks away, but I'm fine. How is our beloved former President Rodrigo Roa Duterte, sir? Well, I've just come out from singing. He's in good spirits as usual. Sir, I have a series of questions. My first one is that the ICC plenary unanimously rejected former President Duterte's request to disqualify 2 judges. What is your reaction to this decision, sir? I trust the judges, and I trust the judges took the decision that they took for the right reasons. I have no reason to doubt them. Furthermore, new information has come to light, which I'm not at liberty to disclose, but it would have made a difference had I known about it before I made the request to disqualify the judges. Okay. Sir, what does this outcome suggest about the ICC's impartiality and the integrity of its judicial process, especially in politically sensitive cases like this? I'm not going to impugn the impartiality or the partiality of the International Criminal Court. As far as I'm concerned, the judges are doing their job as they're expected to do, given their mandate under the Rome Statute. I have no reason whatsoever to doubt their integrity. Okay, pero sa totoo lang mga kabisdak tayong mga Filipino, hindi po maganda ang impression natin dito sa International Criminal Court. Dahil nga, ayon po sa mga eksperto, lalo na si Atty. Harry Roque, itong International Criminal Court ay kangaroo court at nagiging na-impluwensyahan na rin po ito ng mga politician gaya ni NGM na pera-pera na rin po ang labanan. Tinanggihan po sila doon sa request nila na yung 2 judges na i-disqualified, hindi kinatigan. Kasi nga, duda nga ho tayo dito Ako, duda talaga ako dito sa International Criminal Court. At kaduda-duda ho talaga yung impartiality ng naturang kangaroo court. Nakakalungkot nga ho kasi hindi naman tayo miyembro ng International Criminal Court. Pero si Tatay Digong hinahayaan ng maraming Pilipino at ng Ngagba admin na nandyan ngayon sa Dahig, Netherlands na ito nga ho ay sabi ni Inday Sara kidnapping at pwedeng illegal detention. Pambihira ng mga Pilipino hindi pumapalag dito. Tuloy, attorney. Sir, if the investigation proceeds and leads to prosecution, what legal consequences could President Duterte realistically face under international law? Well, I'm hoping that this case won't proceed to prosecution because we have a confirmation hearing, first of all, and we have a number of live issues which we're litigating at the present moment in time. So I suggest we cross that bridge when we come to it. Sir, would you know that if there's really a clear timeline regarding the adjudication of the motion for the interim release? I would hope that within the month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Sir, in relation... Sana ho, bago matapos itong buwan ng July,
ay mag-grant na yung interim release ni former President Duterte, guys. 80 anyos na yan eh. Sana ho, wag magpagamit itong ICC sa mga politiko, sa mga politiko dito sa Pilipinas na hawak ng mga komunista na ho ngayon, kinokontrol ng mga komunista na galit naman kay Tatay Digong. Human rights, yung karapatan ng isang former President Duterte ay nararapat po yan igagawad dahil sa kanyang katandaan. 80 anyos po yan. At sana, mabigyan tayo ng regalo ng Panginoon bago po matapos itong John, sana nga ho, ay John, July, second week or first week, ay mag-grant na yung interim release at karapatan naman talaga, nararapat naman talaga. Tuloy ho. To that, many people in the Philippines were a bit confused with when you previously stated that the prosecution did not oppose your request for interim release, and then apparently the prosecution's response or written observation with respect to the interim release request is that they strongly oppose that. Can you clarify that, attorney? Once again, I stand by what I said. There was originally a non-opposition to interim release, but I'm not going to litigate the case now in the media. The case is a live issue, the matter is a live issue, before the court, and I'm not allowed to litigate it by Thank way you, of sir. social media. De, noong una talaga kasi, no, wala naman talagang nag-oppose. Di ba, kailan lang naman nag-oppose itong prosecution team sa interim release ni Tatay Digong. Di ba, last week lang. Wala naman talaga nag-oppose. Ang sinabi ni Kaufman, walang komontra. Sa akin ho siguro, noong nalaman ng mga prosecution team, meron palang bansa natatanggap kay Tatay Digong, no, na pag na-release po ito. Kasi kailangan, pag nag-request ka, siguro ito yung, sa tingin ko lang hindi naman ako abogado, nakikita ko lang ito, sarili kong opinion. Baka siguro, bago ka mag-request ng interim release, paniguraduhin mo na merong bansa na tatanggap sa iyo. No, na merong commitment din yung naturang bansa para pag na-release ng interim release at yung tungkulin ng bansang iyan sa ICC ay susunod. So ito nga ho ang nangyayari para sa akin, nagulat yung prosecution, meron palang bansa na handang tumanggap kay Tatay Digong. Kaya ito siguro nag-oppose po sila. Yun ang pananaw ko dito. Tuloy po natin. Thank you, sir. There are reports claiming that Belgium and Australia declined to host former President Duterte during his interim release. What is the truth behind this? Well, I don't know where Christina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to. These matters are confidential. But I assume that Christina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court and has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. I'm not going to comment on that. The same goes, by the way, for the Honourable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remula, Yes. who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. I'm not going to comment on that. The department. Ang problema kasi dito kay Conte, masyadong konti yung jutak. Hindi siguro, partner rin yan sa trabaho ni Conte na manggulo, magpalabas ng hindi magandang statement laban sa former President Duterte, lasunin yung utak. Yan yung mga gawain ng mga komunista, lasunin yung utak ng mga Filipino, mga nanonood. Expert sila dyan. Pero nga sabi ko nga sa inyo itong si Conte ay nagiging hindi na totoong abogada Yung Attorney Claire, Princess, Conte, pag pinagsama silang tatlo, wala na. Parang ang pangit na ng imahe ng mga abogado dahil sa tatlong ito. Paano ang ginagawa? Panay lang paninira sa kapwa, lalo na sa mga Duterte. Kaya dapat hindi paniwalaan ng sambayan ng Pilipino itong konting jutak.
Walay po. Department of Justice in the Philippines reportedly sponsoring witnesses in the ICC case against the President Duterte because, as you mentioned, sir, all evidence related to the former chief executive's war on crime has already been destroyed. He mentioned that. What's your comment on that? Sponsoring witnesses to cooperate or encouraging witnesses to cooperate, I don't know. We'll investigate that matter, and if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses, in court, and these allegations will be put to them. Sir, pertaining to the interim Teka lang, yung mga ebidensya daw, sinunog na ng mga, ng mga komunista. Anong mga ebidensya yon? Mga fabricated evidence. Dinestroyed daw eh. Anong nangyari? Baka mali yung script, papalitan ng bago. Animal, Tuloy, interim release, the annex terms and conditions, specifically paragraph 32, mentions that President Duterte will refrain from public engagement, holding office, and communicating with individuals outside his family. How does this affect the mandate given to him by the people of Davao as their newly elected mayor? I look at the events in Davao and the elections as something else entirely. I view it as a vote of support for President Duterte, the former president, and I view it as a rejection of what was done to him correct. by the current incumbent government. I don't view that as a mandate to rule Davao. Yes, of course, if he was released, then he would rule Landau. But he's not. He's sitting here in a prison. Physically, he's not able to govern at the present moment in time. It would be irresponsible for him, and he has told me that. Yan nga po yung problema, guys. Nakakalungkot para sa akin, yung Dabawinyo, nagsalita na. Ito ay pagpapahiya sa International Criminal Court, sa Marcos admin, na tumututol sila, hindi nagustuhan nila ang ginagawa kay Tatay Digong. Kaya binoto muli, nagiging mayor eh. Talagang mabigat na hinaharap ngayon ni Tatay Digong dahil nga, yung gobyernong Marcos, sila ang may utak kung bakit nandyan si Tatay Digong sa Netherlands, sa daig, nakadetained. Kung sa ibang bansa pa ho, yan eh. Ipaglalaban ho siguro ng gobyerno nila yung isang taong kagaya ni Tatay Digong na nandyan ngayon sa ICC na hindi pa ho miyembro ang kanilang bansa sa naturang organisasyon. Pero nakakalungkot sa bansang Pilipinas. Binoto, nanalo, pagka-mayor, hayan, hindi pa rin pinagbigyan ng gobyernong Marcademunyo. Pero para sa akin, diyan naman si Basti na lang, magiging mayor. Sige nga, tuloy. Are there already arrangement for his oath taking? I'm not going to comment on that matter. Okay. Who is exactly considered outside his family in the context of the interim release, sir? Well, interim release, once again, is a matter which has to be decided. And also the scope of people who are in his family will also be decided. Sir, could appeals or objections from civil society groups or international organizations influence the court's decision on the urgent interim release motion? The victims have a right to make their voice heard, and they can comment on the application for interim release. And the court has already ordered the victims to make their observations known. They do that through a dedicated office in the court, which is called the OPCV, and the OPCV has responded. Sir, in this particular... Attorneys, lagyan mo naman ng alleged victims. Kasi pag sinasabihan mo the victims, talagang biktima. Alleged lang. Dagdagan mo, sir. Ng alleged victims. Meron silang karapatan na mag-question or mag-oppose. Alleged. Kasi mga pike man to, sir. Mga gawa-gawang witness, sir. Hindi yan totoong mga witness, hindi yan totoong mga biktima. Yung iba nga dyan, sir, hindi namatay yung kanilang pamilya sa war on drugs, Kundi, inatake sa sakit sa bulsa. Yung iba dyan nga, sir, lumaban doon sa kabundukan. Gera ng mga militar at mga rebelde. Yan, mga sinasama nila dyan.
Sila lang naglulukuhan dyan, sir. Wala, alleged victims. Another question, should the Philippines is already a non-member state of the ICC, to the Rome Statute. Is it legally possible for it to voluntarily offer to host President Duterte during his interim release? Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. Will the public eventually be... Ito na nga ho yung nakalungkot. Pwede naman pala talaga, kahit hindi ka miyembro ng International Criminal Court, pwede kang tumanggap kay Tatay Digong. Ang nakalungkot nga ho, itong gobyerno natin, itong Pilipinas, ang mga namumuno dito, Administrasyong Marcos, galit sa mga Duterte. At ito nga ho yung ginawa ho nila, ang gustuhan nila ho ito. Paano po makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas? Sila ang may utak ng lahat ng ito. Kahit siguro magurumentado ang mga taga Davao, presidente pa rin ang masusunod. Hawak pa rin, kontrolado pa rin ng presidente ang Pilipinas. Nila Palaka, Bake at Tambaluslos. Kaya talagang ang tanging paraan lang natin dito para makauwi si Tatay Digong. Sana ipagdasal ho natin mabigyan ng interim release. Pag hindi mangyayari yan, nako, kakayanin pa kaya ni Tatay Digong yung 2028. Kasi yan yung pag-asa natin maging presidente si Inday Sara. Tuloy Inform, sir, about which government or governments, if any, has expressed willingness to receive President Duterte should interim release be granted? I anticipate that could be the case in due course, indeed. Sir, this question is highly political. Has your meeting with Senator Amy Marcos had any direct or indirect bearing on President Duterte's case before the ICC? Or if you're able to share what was the nature of or the purpose of your meeting? I'm able to share that. It was me who asked to see Senator Amy Marcos. I wanted to see her because I saw her in action in the committee hearings. I was impressed by what she had to say. I was impressed by the way she handled those hearings. And I was impressed also by the conclusions and the report that she produced. So I asked to meet her in order to receive that report. And I did. Thank you, sir. Sir, and by the way, yes, go ahead. That report hasn't been published on the Senate website. I wonder why. Thank you, sir. Is it legal? Ay, teka lang. Yung report hindi na-publish sa website ng Senate. Tama ba yung pagkarinig ko? Pero tinanggap daw niya yung report ni Senator Amy Marcos. So, na-impress daw siya. Sir, wag kang ma-impress sa mangga, sir. Dugong Marcos yan, manggagamit yan. Hindi nga natin alam, spy itong si Amy at inaalam ang lahat ng galaw ng depensa at nagsusumbong sa kanyang kapatid na si Ngiwim. Mag-iingat lang kasi mga dugong traidor, mga dugong walang utang na loob, mga Marcos. Legally realistic for former President Duterte to seek any form of remedy or protection under Dutch domestic law while under the jurisdiction of ICC? Well, I think I know where that comes from. There's some Filipino lawyer who suggested that he might be able to seek remedies under Dutch law. That's not the case. Sir, the last question. Is it common for the Office of the Prosecutor to express no opposition to a motion such as the interim release? Or is this unusual and specific only to the President Duterte's case? As I've said, in the past, it's possible in offences against justice cases. However, this would be the first time if the prosecution do follow through on their original non-opposition, which was stated to me, to one particular subject. If they follow through on that, that would be the first time in an Article 5 case involving atrocity crimes or alleged atrocity crimes that the prosecution will express non-opposition to interim release, yes. Attorney Kaufman, do you have any message to the Filipino people who is closely following the development of the case of President Duterte? Yes, I do. As I said, respect the judicial process. A lot of
gossip, a lot of allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti, that the supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. That is simply not true. Just respect the judicial process. Thank you, Ay- Attorney Kaufman. Ayan ho. God bless you. Respect the judicial process. Ang tanong, matanggap kaya ni Kunting Jutak kung mabigyan ng interim release si former President Rodrigo Roa Duterte? O ito mga kababayan ko, ito from the Hague pa rin ito sa International Criminal Court. Mainit po yung issue tungkol sa bahay ni former President Duterte. Kamakailan, biglang nag-trending sa social media na di umano ay ibinibinta na yung bahay ni Tatay Digong, isang iconic na simpleng bahay ni Tatay Digong na pinuntahan nga po ng Prime Minister ng Japan at nagiging tourist spot diyan sa Davao City. Dahil isipin nyo po, simula mayor at nagiging presidente, ang bahay ni Tatay Digong, ganyan lang talaga, hindi na bago. At makikita mo yung payak na pamumuhay ng isang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami na pong naglabas ng komento, maraming bulong-bulungan na di umano'y nabinta na. Marami naman nagsabi na hindi daw pumayag si Vice President Inday Sara Duterte, Mayor Basti, at si Kongpulong Duterte. At ang reason kasi ni Hanilit, kasi pagpasok umano niya sa bahay, ay parang wala na siyang parang privacy. Dahil lahat ng bahay na yan ay nilalagyan na di umano ng CCTV. Kaya ako sa akin lang tama lang din naman may CCTV. Kaso pati daw sa kwarto meron ding CCTV. Siguro na lang ang tawag dyan, mag-adjust na lang siguro, madam, kasi para naman po ito sa bayan, kay Tatay Digong, sa inyong pamilya, dahil nga nalagyan po yan ng mga CCTV, dahil may naiulat na i-read yung bahay at baka matamnan pa ng kung ano-anong matanim, relba, pulbos, para lalong mapabigat ang mga akusasyon labang kay former President Duterte. Mag-ingat na lang siguro tayo. At maganda na nga sana kung buksan muli yung bahay na yan para sa mga volunteers group para magbantay. Kasi hindi po natin alam ang trabaho ng mga demonyo. Hindi natin alam ang ginagawa ni Baki, Ngewem at Tambaloslos. Kailangan alerto. Pero ngayon yata wala nang mga volunteers, umalis na. Pero inalis na rin po yung house for sale. So, ano po ang mangyayari? Biglang lusobin, mga katulong lang yung nandoon sa loob, 4 daw nakatulong may alam ba ang katulong pagdating sa mga ganyang sitwasyon na baka biglang lusubin ang bahay ni Tatay Digong? Anyway, ang pinag-uusapan po ay nabinta na ba ang naturang bahay? Ito ngayon, naglabas po ng pahayag itong si Kongpulong Duterte. Mainit na mainit from Netherlands. Tungkol po sa isyong ito at update sa kalagayan ni Tatay Digong. Kasi sabi naman ni Kaufman, nasa good spirit daw si Tatay Digong. Pero ito po, ang update ng anak ni Tatay Digong na si Kongpulong Duterte. Patoplok nga guys. Pakinggan natin. Bisaya po ito Ita-translate ko para himay-himay natin bawat labas ng kanyang statement para maintindihan ng mga hindi Bisaya at ng mga ibang mga Pilipino, lalo ng mga Tagalog o kung saan pa, para at least malinaw ito. Pakinggan natin. Tarong ang iyang kwan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Sir, kanusta siya, sir, na 1 week siya walay visit dito? Kasi na-fail daw niya, sir. Way gana kaon. Kaya po ba siya gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe. Sige kurok antiyan. Istorya po na akong mga security, usay di mo bangon, kapoy. Matod pa niya, mo doon na kwan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo. Okay. Nakuha pa ng term si Tatay Digong sa Yormis ko oblo, yung oblo loob.
Nakakalungkot ho kasi walang ganang kumain. Okay, pero walang ganang kumain di umano. Ayon kay Kung Pulong Duterte. At yung tiyan, laging kumakalang, parang nanginginig. Yung tiyan ni Tatay Digong. Parang nasanay na din daw po si Tatay Digong sa loob ng detention. Nakakalungkot kasi may edad na yan, 80 anyos eh. Kailangan mamonitor yung pagkain. Hindi lang pagkain, gamot. Ang nakalungkot, walang ganang kumain, tapos titira ng gamot, ano ang mangyayari sa katawan ng tao? 80 anyos. Baka bumigay, wag naman ho sana. Pero okay daw, sabi ni Kung Pulong. Pero yun na nga, walang ganang kumain, kuha nanginginig yung tiyan, sana ho ay ma-release na po ito si Tatay Digong. Mag-grant na po yung interim release. Kasi nakakalungkot. Hindi naman yan ang pinangarap natin na mangyayari kay Tatay Digong. Ang lahat ng ito ay bunga ng jealousy, bunga ng inggit, bunga ng katrayduran ng gobyernong Marcos. Tuloy po Kung Pulong. Nasa loob. Ulo. Mo na sulti ublo. Oblo. Sir, Yan daw. na ba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world? Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo ko pumunta na og na siya message kay tungod lagi pod ninyo. Salamat sa suporta. Unya ayaw na lang daw kay siya problemahan na lang daw inyong mga kaugalingon kay kung mao gyud daw niyang destiny, mao gyud niyang destiny. Intindi, no? Sipin mo si Tatay Digong, hirap na nga ho siya dyan. Sa detention, langganang kumain, inisip pa rin niya ho ang lahat ng mga Filipino. Ang sabi dyan ni Kung Pulong Duterte, huwag nyo na daw siyang isipin. At isipin nyo na lang daw ang inyong mga sarili dahil kung ito talaga yung kapalaran niya, destiny niya, ito talaga ho. Grabe, no? Anyway, ay kapalaran talaga ni Tatay Digong yan. Kumbaga nakaguhit sa palad niya ba? Na-traido rin siya ng mga Filipino. At kapalaran ni Tatay Digong maging bayani ng Republika ng Pilipinas. Pareho kay Antonio Luna, pareho kay Andres Bonifacio, na trinaydor ng kapwa Pilipino. Na ngayon tinitingala ng maraming Pilipino. Si Tatay Digong, matagal na po natin tinitingala yan. Itong nangyayari sa kanya, part ho siguro ito ng proseso ng kanyang pagkabayani. Sana makauwi si Tatay Digong ng buhay dahil deserve ni Tatay Digong makauwi sa bansang ito dahil Pilipino si Tatay Digong, presidente ng Republika ng Pilipinas. Talaga naman, tama ho yung sinasabi ng apo ni apo ni Tatay Digong na si Lance Duterte. Lahat daw ng lahi ni Bongbong Marcos hanggat sa kahuli-hulihan ay hindi mapapatawad ng apo ni former President Duterte. Tayo na maririnig mo yung ganitong mga statement, mga sinasabi ni Kung Pulong. Kung ako apo ni Tatay Digong, baka maghurumentado talaga ako. Sipin mo yon, walang ganang kumain na. Nanginginig yung tiyan. Natutulog lang. My God, hindi deserve ni Tatay Digong ang ganito. Pagkatapos po tayo binigyan ng magandang buhay sa panahon ni Duterte. Dumaan yung pandemya, hindi po tayo iniwan. Lahat tayo inaasikaso ng Duterte government. Iniligtas tayo sa kapahamakan. Iniligtas tayo sa mga kriminal, korupsyon, sindikato. Nilinis ang Pilipinas. Gumanda ang ekonomiya. Maraming mga foreign investors. At hindi pinabayaan tayong mga Pilipino. Lahat ng may sakit dyan sa PGH, nagkaroon ng malaking pondo ang PGH kay Tatay Digong lang yun. At lahat ng mga estudyante, nakapag-aral, mga colleges and state university, libre. Nagkaroon ng malasakit center, na kapag ikaw ay na-admit, ay wala kang babayaran, zero balance, because of former President Rodrigo Roa Duterte. Pero yung sukli ng Pilipino, hindi makatarungan. Itong si Bongbong Marcos, mga Marcoses,
darating ang time, makarma talaga ito. May gaba talaga. 80 years old. Ginagago ng mga sakim sa kapangyarihan. Kapit lang, Tatay Digong. Malapit nang makalaya. Tuloy, oh. Pwede ba na ako i-question to sa balay? Yes, Oh. of course. Naabot na ba sa iya, sir? Ang Ako siyang ipangutahan na po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang ipangutahan na nga og ibaligya ba tong balay sa among lula. Dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay di sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya ngano nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugalingong balay dako daw. So mo to yan tubag. Ayan po, maliwanag, sinasabi ni former President Rodrigo Roa Duterte, bakit daw ibibinta? Di si Tatay Digong pumapayag. Meron naman daw bahay si Hanilit, so bakit daw ibibinta ang naturang bahay? Siyempre, yan daw yung pinakaunang bahay ng mga Duterte na dapat ay hindi maibinta. Kahit sino ho kung ikaw pinaghirapan mo yung naturang properties, doon mo sinimulan ang plano ng buhay mo. Paano ka nagiging mayor? Diyan yung planning. Paano gumanda ang Davao City? Diyan nag-umpisa. Sa bahay na yan. Paano nagiging presidente? Diyan din nag-umpisa. Anong ginawa ni Tatay Digong sa Pilipinas? Diyan din nag-umpisa sa bahay na yan. Lahat ng natamasa natin noong panahon ni Duterte, diyan nag-umpisa. War on drugs, diyan din nag-umpisa. Build program, diyan din nag-umpisa. Lahat ng plano sa bahay na yan. Ang pagiging politician ng Duterte, diyan din nag-umpisa. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, this is a historic place sa Pilipinas, sa Davao City, na hindi pwedeng makalimutan. Siyempre, diyan siguro lumaki lahat si Inday Sara, Pulong, Mayor Baste, diyan nag-umpisa. Kaya dapat sana, wag po itong matuloy mabinta. Sana si Ma'am Hanilit, wag nang pumayag na wag nang ituloy na ibinta ho ito. Pero sabi naman ho, okay na daw, hindi na daw ibibinta. Tuloy po natin So di daw ni pabaligya. Pero kung nabaligya na ni Hanilet, ako pong ipangutahan na nga kung ang titulo ka kinsa murag ni sulti man to siya kahanilet daw, murag ana. Wa po way klaro po diyan tubag. Pero Yun lang ang problema. Kung yung titulo nasa kay Hanilet, baka magka-problema sila dyan. Nakapangalan. Kung nakapangalan kay Hanilet. Pero hindi pa naman sigurado, siguro. Pero mayaman naman siguro si Ma'am Hanilet May mga negosyo naman siguro. Baka pwedeng na lang, pagbigyan na lang ang maraming Pilipino. Wag na munang ibinta, ma'am. Maraming malulungkot na mga Pilipino, hindi lang ang pamilyang Duterte, kasama ang Dabawin nyo dyan. Dahil historical place po yan. Pero kung nabinta na daw, ano bang option nila? kung nabaligya na kung may mabuhat. Dahil sa pagkakaroon, ang among inahan, si mama namo, ni sulti gyud nga og pohon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya. Dito na siya papuyon sa balay namo. So, kung nabinta na daw ni Ma'am Hanilet, wala na daw magawa si Kung Pulong Duterte. Pero pag labas daw ni Tatay Digong, ay doon na daw yan titira sa bahay nila ni Kung Pulong Duterte. Sabi ng mama ni Kung Pulong, sana man, wag mo na ibinta. Isipan ng maraming bisis. Yung mga kunting lapses, baka pwedeng magawa ng paraan para hindi naman ma-stress masyado yung matanda. Kasi pag naikwento mo tong ibinta daw yung properties mo, baka lalong ma-stress si Tatay Digong. Siyempre, doon hinuhulma ni Tatay Digong yung pagiging magaling na leader, magiting na bayani ng Republika ng Pilipinas.
Baka sakali lang, no? Na wag na lang ituloy. Ako mismo, kahit hindi ako Davao-inyo, pero Filipino po ako, sumusuporta kay Tatay Digong. Kita naman natin, yung bahay na yan, yan ang patunay ng isang leader na hindi corrupt. Yan ang ipagmamalaki natin. Payak na pamumuhay, payak na bahay. Sinong nakatira dyan? Noon, si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung bahay niya na naging presidente na siya, hindi pa rin nabago, ganun pa rin. Magiging alaala sa ating maraming Pilipino hanggat sa mga susunod na mga henerasyon. Maikwento natin yan. Pag pumunta ka ng Davao, di ba ganda pakinggan? Uy, tatay ng Davao saan? Sa bahay ni former President Duterte. Magiging tourist spot pa at makagain pa ng revenue. Tuloy po. Daghan na naman, ikaw ganun yung balay. May balay ang mga amahan, dito pwede ng puyo sa mga balay. Sir, kay worried bagot ang buong Pilipinas. Isipin nyo po ha, walang ibang bahay si Tatay Digong, kundi yan lang. Pero wala naman daw problema. May bahay naman daw silang magkakapatid. Kahit saan pwede. Pero sana wag nung binta. Tuloy yun. Mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw. Di ang kuan gid na mo ana, nastoryahan na mo ni VP Inday Ito. State na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Nagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang adtuhanan ng lugar. Ayan! Na! Ito, ang punto dito ni Kung Pulong Duterte, nag-uusapan daw ng magkakapatid, ang bahay daw ni Tatay Digong ay hindi yan pagmamayari ng mga Duterte or sino man. Yan ay pagmamayari ng mga Davao-inyo dahil yan ay kanilang pinupuntahan na at welcome ang lahat. Parang nagiging tourist destination nga. Yan ho sana ang pinaka-ipopromote po natin, mga kababayan ko, na ito ay bahay ng mga Davao-inyo. Hindi lang siguro Davao-inyo, kundi bahay ng mga nagmamahal na mga Pilipino kay former President Duterte. Hindi kasama yung mga adictus benedictus. Hindi kasama yung mga bubonista, tanganistang loyalista ni Ngagba. Ang welcome lang dyan ay mga DDS, mga Davao-inyo na nagmamahal, mga Filipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Gusto ko pong yung ideya na yan eh. Ang bahay na ito ay hindi lang sa mga Duterte. Kumbaga kasama na rin po yan sa history. Kasama na rin po yan sa buhay nating mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Mas the best po. Gawin na lang yung museo. No, gawin na lang museo. Tuloy oh. Sir, Museum. Sorry ha. Pareho lang ba yun? Ano lang naman. Gawin na lang museum. Ayan, para kunyari, pupunta ng Davao, lahat ng mga artifacts na kunyari, mga kagamitan ni Tatay Digong, nung nangangaso pa siya, nandito. Yung mga baril na nagamit ni Tatay Digong noon, na nandito, no? Tama ba? Museum. Tuloy po, Kung Pulong. nahisigutan ba ninyo, sir, ni Ang uyab, PRRD? ana siyang kuan daw. Mhm. Sa iya daw mga common law wife mo niyang isulti. Mhm. Katong kang Ma'am Jazz, ana siya nga wala man daw sila relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di mo sila igsuon, so wala daw sila relasyon. Sino mo yung Ma'am Jazz? Ako, hindi ako interested yung Ma'am Jazz na yan. Bago yun, ewan ko ba, hindi ako dyan Ang ano ko lang, si Mama Nilit, Ma'am Elizabeth, yun talaga yung common law wife, no? Wala naman daw relasyon. Dami mga Martis, Smith. Tuloy. So sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao. Pangita na lang daw mo glain kanang daghan daw credit card. Sa mga kasintahan daw ni Tatay Digong, maghanap na daw kayo ng iba. 13 daw, mga 13 daw yan eh. Sabi ni yung maghanap po kayo ng may mga credit card. Yan talaga expert si Tatay Digong sa mga chicks, mga chikas. Di poligamo sa mga lalaki. Yan ang talent ni Tatay Digong. Wala namang problema. Basta hindi ko rakot, magandang takbo ng bayan, mayaman naman ang Davao eh. Okay lang ho yan, okay na po dyan sa ganyan, wag lang mangurakot.
Basta may war on drugs. Tuloy oh. Mo na yung sulti. So, doon sa pa, bahin sa uyab, sa common law wipe, unsa man. Sir, kanang mga tanan ko naisgutan ba ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Ang Impeachment? nagsigira sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw og Davao, ginasikaso ba daw pud ni Inday ang Davao. Ako ra pud ito ba nga nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa ni mga imbitasyon ang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutanon sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung unsa daw imuhang inyong experience daw na more extended yung time diri sa Europe, sir, or ni angay na mo karon sa Europe, sir. Mura na gani, memorize na gani ako mga dalan diri. Oh. Di ta kay tugnaw, sir. Init oy. Init gani kay sir. Oh. Sige paningot pugog masahe niya. Minamassage daw niya si Tatay Digong. Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero Yun lang. dapat pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala yung aircon desk. Payat na daw si Tatay Digong. Sobrang payat na daw. Nako. Kailangan po yung interim release dito. Okay pa naman daw yung pag-iisip ni Tatay Digong. Kaso lang ang payat. Papayat ka talaga dyan. Hindi ka sanay dyan eh. Na tulog ka mag-isa, kumain ka mag-isa, walang ka ng gana. Sana ho, darating ang panahon na makalaya na si Tatay Digong ma-release ng interim release. 80 anyos, Diyos ko. Mag-grant na po yan sana yung interim na yan. Masyado naman kayong malademonyo pala tong ICC. Kita mo yung tao. Nakikita naman sa kalagayan, nakamonitor naman yung International Criminal Court. Oy, wala na, mahina na. Hindi na ako makain. Dapat pauwiin na sa bansang Pilipinas na hindi miyembro ng International Criminal Court. Tatay Diggs, kumapit ka tay. Hanggang 2028 tay, sana kakayanin mo pa tay. Kung hindi ka makalaya tay. Kung hindi ka release ng interim release. Kung hindi ka i-grant ng interim release ng ICC. Magdasal po tayo mga babayan ko. See you po mamaya, alas 8:30. Live commentary sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Bye-bye.